Isa na yata sa pinakamagandang kanta na maririnig mo maya't maya sa radyo noong 90s ay ang kantang I Do Anything For Love But I Won't Do That. Pero aminin nating marami sa atin nung panahon na yon ang hindi kilala si Meatloaf, ang napakagandang boses sa likod ng naturang awitin. Marami din ang nagsasabing one hit wonder lang ito dahil yan lang yung sumikat niyang kanta. Pero ang totoo mga idol, na bago pa lumabas ang I Do Anything For Love noong 1993 ay nagkaroon na ito ng album noong 1977 na nakasama pa nga sa kasaysayan bilang pangpito sa mga best-selling albums of all time na bumenta lang naman ng mahigit sa 43 milyong kopya sa buong mundo. Kaya malayong maging one hit wonder lang si Meatloaf. Alam nyo ba na isinulat talaga para sa kanya ang mga napakagandang awitin na tulad ng Total Eclipse of the Heart ni Bonnie Tyler, Making Love Out of Nothing at All ng Air Supply, at It's All Coming Back to Me Now na pinasikat naman ni Celine Dion. Natatalakayin din natin dito sa video kung bakit nawala ang mga sikat na kantang ito sa kanyang kamay. Silipin din natin kung bakit mula noong 1977 noong 1993 lang ulit siya nagkaroon ng sumikat na kanta at album. Halika at kilalanin natin si Meatloaf. Alamin natin ang kwento kung paano nagtagumpay ang taong dumaan sa matinding pambubuli mula noong kanyang kabataan, nawala ng ina sa murang edad at lumaban para mabuhay mula sa kamay ng sariling ama na sinubukan siyang paslangin. Ano-ano nga ba ang pinagdaanan niya bago naabot ang rurok ng kasikatan? Ano ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Talakayin nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Si Marvin Lee Aday ay ipinanganak sa Dallas, Texas noong September 27, 1947. Isang guro ang ina niyang si Wilma Arty, samantalang dating pulis naman ang amang si Orvis Wesley Aday na nagbebenta na lang noon ng mga homemade na gamot sa ubo para kumita. Noong araw pa lang na ipinanganak si Marvin ay katambal na nito ang pangalang Meat dahil ito ang inilagay ng nurse na pangalan sa kanyang crib na ayon na din naman sa request ng ama dahil mukha umano daw itong 9 pounds na gayat ng karne. Oo mga idol, mataba talaga si Marvin mula pa ipinanganak ito at dun pa lang ay nakatanggap na rin siya ng pambubuli galing pa sa kanyang sariling ama. Mula kasi nawala ito sa serbisyo ay walang araw umano itong hindi naglalasing at para umano itong bayolenteng kriminal kapag nakakainom. Kaya nakatikim talaga si Marvin ng pang-aabusong pisikal mula pa noong kanyang kabataan. Syempre nagpatuloy din ang ganitong karanasan sa eskwelahan. Madalas itong mabuli kahit saan magpunta na dahil nga pandak at mataba ito ay tinawag na itong Meatloaf na mga kaklase. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay nagkaroon naman ito ng hilig na umarte sa mga stage production sa school na siyang naging pundasyon ng kanyang tagumpay kalaunan dahil bago pa siya makilala bilang singer ay nauna na itong gumawa ng pangalan sa pag-arte sa mga teatro. 19 na taong gulang ito noong pumanaw ang kanyang ina na dahil nga dito niya lang naramdaman ang pagmamahal ay sobrang nahirapan itong tanggapin ni Meatloaf. Dumating pa nga sa punto na niyakapan ni Meatloaf ang bangkay ng kanyang ina at ayaw ibigay sa mga tao na maglilibing dito. Ang masakla pa na habang nagdadalumhati ito pag uwi ng bahay ay bigla namang pumasok ang kanyang lasing na ama sa kanyang kwarto. May hawak itong kutsilyo at walang awang inindahan ng saksak ang sariling anak na si Meatloaf. Buti na lang sa kanyang edad na 19 na taong gulang ay may kakayahan na itong lumaban. Naiwasan niya ang saksak at pinagkatapusan ay nabugbog niya pa ang lasing na ama dahil wala siyang iniisip ng mga oras na yon kundi iligtas ang kanyang sariling buhay. Umalis na ito ng tuluyan sa Texas, dala ang kaunting pera na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Nagpunta ito sa Los Angeles at nagsimulang gumawa ng pangalan sa mga musical theater. Nagbuo din ito ng sariling banda na tinawag niyang Meatloaf Soul. Pero dun siya na-discover ng Motown sa kanyang pagganap sa musical na Hair. Nakasama nga ang co-star niya dito na si Sean Stoney Morphy ay nabuo nga ang duo na tinawag na Stoney and Meatloaf. Nakapag-release sila ng kanta na What You See Is What You Get. What you see is what you get.
na nagawang pumalo sa number 71 ng Billboard 100. Ganun pa man ay umalis din naman agad si Meatloaf sa Motown dahil nagalit ito noong pinalitan ng kumpanya ang mga boses nila ni Stoney sa isa sa mga awiting kanilang inirecord. Bumalik ito sa pagganap sa mga teatro at siya nga mga idol ang naging original na gumanap sa karakter na si Eddie sa mga horror films. Tapos sa isang audition ay nakilala na ni Meatloaf ang songwriter na si Jim Steinman na ginagamit noon ang kanyang mga isinulat na kanta sa isang musical na Neverland, a futuristic rock version of Peter Pan. Pero noong maramdaman itong malaki ang potensyal ng ilan niyang mga isinulat na kanta ay nagdesisyon itong makipagpartner kay Meatloaf. Bumuo sila ng isang album pero ang problema lang ay walang magka-interest na record company sa kanila. Halos 2 taon silang nakatikim ng kabi-kabilang rejections na ang matindi pa ay inasar pa sila ng executive ng CBS Records na si Clive Davis. Hindi umano pwedeng mag-record ng kanta ang isang aktor at minaliit pa nito ang kakayahan sa pagsusulat ng kanta ni Jim Steinman. Paasar pa nitong sinabi na bumili ng rock and roll records para matuto. Rejected din sila sa Epic Records pero sa huli ay subsidiary nitong Cleveland International Records ang naka-appreciate ng kanta ni na Meatloaf at Jim. Agad nilang pinapirma ang dalawa at na-release nga dito ang debut album na Bat Out of Hell noong October 21, 1977 na sobrang hina man ang benta noong una sigurado namang iyak yung mga malalaking recording companies na nag-reject sa kanila dahil sa isang maliit at pipitsuging kumpanya dumating din yung panahon na unti-unti ring umaangat ang benta ng album. Nakalaunan nga mga idol ay umabot pa sa mahigit sa 43 milyong kopya ang kanilang nabenta sa buong mundo. Agad itong pumalo sa pang-4 sa mga best-selling album sa buong kasaysayan na sa panahon nga natin ngayon mga idol ay nananatili pa rin ito sa pang-7. 26 times platinum ito sa Australia at 14 times platinum naman sa US. Tumigil pa ito ng 522 linggo sa UK Albums Chart na naging isa nga sa mga pinakamatagal na album na nanatili sa naturang music chart sa buong kasaysayan nito. Pero kasama ang palad ay nalunod sa kasikatan si Meatloaf. Bukod sa tuminding addiction nito sa alak at ipinagbabawal na gamot nagkaroon din ito ng unpredictable na pag-uugali. Madalas itong nababalitang nagwawala at naninira ng mga gamit at higit sa lahat nagkaroon din ng masamang epekto yung tila ba parang wala ng bukas na performance nito sa kanyang mga konsyerto. Ibinibigay talaga nito lahat sa kanyang pagtatanghal. Kaya pinagkatapusan ay dumating na din yung panahon na nasira at nawala ang kanyang boses. Ayon pa kay Jim Steinman ay para umanong naging kaboses ni Meatloaf ang batang babae sa pelikulang The Exorcist. Tapos sinabayan pa ng problema na pinipressure na si Jim Steinman ng kanilang record company na naging dahilan nga para mapilitan itong kumanta at i-release ang album na Bad for Good na dapat ay gagamitin nila sa follow-up album ni Meatloaf. Nung bumalik ang boses ni Meatloaf agad nitong itinigil ang kanyang mga bisyo at nagsimulang bumuo ng album kasama si Jim Steinman. Kaya noong September 4, 1981, pagkalipas nga ng 4 na taon ay na-release nila sa wakas ang pangalawang album ni Meatloaf na The Dringer. Pero kasama ang palad mga idol nag-flop ito. Hindi ito bumenta na dahil nga hindi naman na-manage ng ayos ni Meatloaf ang kanyang mga kinita sa royalties at mga tours nagkaroon na din ng problema noong panahon na yon sa pagitan ni Meatloaf at ni Jim Steinman. Problemang may kinalaman sa hatian sa kinikita nilang pera na nauwi pa nga sa demandahan. Pero ganun pa man sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan muling inalok ni Jim si Meatloaf ng 2 kanta na gagamitin ito sa pagbuo ng pangatlong album. Ito nga yung mga kantang Total Eclipse of the Heart at Making Love Out of Nothing at All, pero tinanggihan ito ng record label ni Meatloaf. Kaya noong panahon na yon ay napilitan si Jim na makipag-collaborate sa ibang artist at napunta nga ang Total Eclipse of the Heart kay Bonnie Tyler. At napunta naman sa Air Supply ang kantang Making Love Out of Nothing at All. Na alam naman natin na parehas nag-hit at naging paborito ng napakaraming tao hanggang sa kasalukuyan, lalo na nga nating mga Pilipino. Napilitan din si Meatloaf na humanap ng mga songwriters na kayang kopyahin ang style ni Jim at nagsulat din ito ng kanya, pero nabigo silang makuha ang tunog na inaasahan sa kanya ng kanilang mga tagahanga. Na-release ni Meatloaf ang pangatlong album na Midnight at the Lost and Found noong April 1983 na muli namang nilangaw ang benta. Kaya noong panahon na yon
yon ay napilitang mag-file si Meatloaf ng bankruptcy dahil na din sa matinding gastos nito sa kanyang mga bisyo, lalo na sa maraming demandahan na kanyang kinakaharap. Dito ay lumapit ng muli si Meatloaf kay Jim para sa sunod na album, pero dahil nga sa pinipressure siya ng kanyang record label na Arista na mag-release agad ng album, hindi na naging sapat ang kanilang oras ni Jim, kaya ginamit na lang ni Meatloaf ang dalawang lumang kantang nabuo ni Jim sa kanyang pang-apat na album na Bad Attitude na na-release noong November 1984. Ganon din sa sumunod na album na Blind Before I Stop noong September 1986 na parang inirelease lang ng dahil sa obligasyon sa Arista. So parang tunay yung sinabi ni Meatloaf na ang mga demandahan o manong namagitan sa kanilang dalawa ng kanyang partner na si Jim Steinman ay parang away lang talaga sa pagitan ng kanilang mga managers at mga record labels. Hindi umano na wala ang kanilang pagiging magkaibigan at respeto sa isa't isa. Kaya noong makawala ito sa kanyang record label na Arista, muling nagkaroon ng pagkakataon sina Meatloaf at Jim na muling magsama at nabuo nga nila at na-release noong September 14, 1993 ang album na Bat Out of Hell 2, Back into Hell, kung saan nga ay kabilang na dito ang I Do Anything for Love But I Won't Do That na agad nag number 1 at mayat mayang naririnig sa hindi bababa na 28 mga bansa. Nag number 1 din ang album na ito sa US, sa UK at iba't ibang parte ng Europa at nagawang bumenta ng 14 na milyong kopya sa buong mundo. Na-certified din ito sa US bilang 5 times platinum. Pero ito na mga idol ang huling beses na makakasama niya sa Jim sa pagbuo ng album dahil sobrang dami na din ng projects at ibang prioridad ni Jim sa ibang artist. Katunayan ay kanya din ang mga sumikat na kanta na katulad ng No Matter What ng Boyzone, Never Forget ng Take That at It's All Coming Back to Me Now na kanyang isinulat dapat para kay Meatloaf na bigla naman niyang ibinigay sa binuo niyang girl group na Pandora's Box. Dahil para sa kanya mas bagay umano ang kanta sa mga babae na ikinagalit naman ni Meatloaf, lalo na at nung marinig niya ang naturang kanta nagkaroon na ito agad ng interest dito. Nauwi pa nga itong mga idol sa demandahan sa pagitan ng dalawa at dahil nga nanalo si Jim sa kaso nawala ng karapatan si Meatloaf nung panahon na yon na gamitin ang kanta hanggang kinover na nga ito ni Celine Dion na bigla namang pumatok sa masa. Pero alam nyo ba na pagkatapos ma-release ni Meatloaf ang mga album ng Welcome to the Neighborhood noong 1995 at Couldn't Have Said It Better noong 2003 muli silang sumubok na magsamang muli ni Jim sa pagbuo ng album. Pero inatake sa puso si Jim nung panahon na yon, kaya pinagkatapusan si Desmond Child ang nag-produce ng album na dahil nga para dapat sa Bat Out of Hell 2 ang It's All Coming Back to Me Now pumayag naman si Jim na gamitin ito ni Meatloaf sa kanyang album na Bat Out of Hell 3 na na-release noong October 20, 2006. Kaduet niya dito ang Aking Ex na si Marion Reve ng M2M na ayon kay Meatloaf ay ito dapat ang ituring na original version ng naturang kanta. Nakapaglabas pa si Meatloaf ng mga albums na Hangkul Teddy Bear noong 2010 at Braver Than We Are noong 2016, pero nagsimula na itong magkaroon ng problema sa kanyang kalusugan. Noong 2011 pa lang ay nakaranas na itong mawala ng malay habang nagpe-perform. Tapos noong 2016 matapos ikansila ang ilang konsyerto dahil sa masamang kalagayan ng kalusugan muli naman itong natumba noong bumalik dahil sa dehydration. Kung saan nga mga idol nauwi pa ito sa kontrobersya dahil noong matumba si Meatloaf ay patuloy pa ring naririnig na may kumakanta. Kaya inisip ng marami na nagli-lip-sync lang pala ito na itinanggi naman ni Meatloaf kalaunan. Nasundan na yon ang kanyang operasyon dahil sa cyst sa kanyang likod at muli na naman itong nadisgrasya noong bigla itong matumba noong 2019 habang nasa interview ito ng event na Texas Frightmare Weekend. Off an elevated stage this summer at a North Texas hotel.
The 72-year-old now suing the higher Tapos sa kasagsagan ng COVID ay aktibo si Meatloaf sa pagtutol sa sapilitang pagsusuot ng face mask at nangaasar pang sinabi na patuloy niyang niyayakap ang mga kilala niya sa labas. Ayon dito, kung mamamatay siya umano, mamamatay siya umanong hindi nagpapakontrol sa mga politiko. Pero ang kasamaang palad ay nahawa ito ng naturang sakit at pinaniniwalaang ito din ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw noong January 20, 2022. Siyam na buwan yun mga idol matapos ang pagpanaw ng kanyang kaibigan at partner na si Jim Steinman noong April 19, 2021. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ito ng 12 studio albums, 7 compilation albums, 5 live albums, 1 extended play at 39 na singles. Nakapagbenta ito ng mahigit sa 100 milyong records sa buong mundo, kaya itinuturing itong isa sa mga best-selling artist of all time. Ikaw idol, anong mga kanta ni Meatloaf ang alam mo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.